ulan, hangin, at isang gusaling halos hindi makita dahil sa kapal ng dilim. Sa tapat nito, hawak ni Mira, 21, ang maleta niya habang nakasandal sa taxi. Kabado, basang-basa at pagod na pagod sa biyahe. Seoul University International Dormitory, Building C. Ayon sa school, old but safe. Pero sa unang tingin pa lang ni Mira, alam niyang may kakaiba. Ang mga bintanang nasa third floor ay parang may itim na kortinang nakakabit. Pero walang gumagalaw kahit malakas ang hangin. Parang nakatingin lang, walang kisap. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mamasa-masang ambience. May lumang amoy, halo ng alikabok, kahoy, at sobrang tagal na nakabilad na basahan. "Ah, you must be Mira," sabi ng caretaker si Mr. Han. Nakasuot na makapal na jacket kahit mainit sa loob. Tumango lang siya. "Room 308, third floor. You're alone sa hallway tonight. Wala pang bumabalik na ibang students." Alone? Yun agad na salta na kumurot sa dibdib niya. Habang umaakyat siya ng hagdan, mapapansing mula first to second floor, normal ang ilaw. Pero pagdating sa third floor, bigla itong pumupusyaw. Parang nagiging dilaw. Tapos nagfi-flicker. Parang bulok. Sa pag-apak niya ron, may malamig na hangin na dumaan. Hindi hangin ng building, kundi hangin na parang galing sa likod niya. Pagharap niya, walang tao. Tinahak niya ang mahabang hallway. May 10 rooms sa magkabilang side. Pero sa dulong bahagi, may bahagi na hindi nasisinagan ng kahit anong ilaw. Hindi siya dilim dahil mahina ang bulb, kundi dilim na parang may nag-a-absorb ng ilaw. A shadow spot, a black void. At sa pinakagitna ng void na yun, parang may aninong nakatayo. Hindi gumagalaw, hindi lumalapit. Pero parang nakatingin sa kanya. Napalunok si Mira at bumilis ang hakbang hanggang sa marating ang room 308. Mabigat ang doorknob, parang luma at ayaw buksan. Pero pag ikot niya, bumukas ito mag-isa. Parang may humila sa loob. Pagod siya, hindi na niya inisip ang kakaiba. Nag-ayos lang ng gamit, humiga, at sinubukang matulog. Pero hindi siya makatulog. There was a sound. Hindi ito ingin ng daga, hindi rin leak sa kisame. Tunog ito na mahabang kuko na kinakaladkad sa kahoy. Dahan-dahan, parang may gumagapang. Mula sa malayo, papunta sa pinto niya. Si Mira, halos hindi makahinga. Lumapit siya sa peephole. Sa una, wala. Pero nang kumislap ang kidlat mula sa labas, may babaeng nakatayo sa dulo ng hallway. Mahaba ang buhok, puting lumang dress, nakatungo ang ulo. At ang mas lumamig pa, nakatayo siya mismo sa shadowed spot na di naaabot ng ilaw. Nang kumurap si Mira, wala na ang babae. Kinabukasan, nagtungo si Mira sa caretaker. "Mr. Han, may babae po ba sa third floor kagabi? Yung naka-white dress?" Bigla nitong binagsak ang hawak na clipboard. "Mira," sabi nito, mabilis at seryoso. "Listen to me carefully." Napaupo siya dahil sa tono nito. "There are 3 rules in the third floor. Number 1,
Don't look too long at the dark end of the hallway. Number 2. Never leave your door open after midnight. And the last, number 3. No matter what happened, don't open the door when someone knocks after 3 a.m. Umiling si Mira. Why? Tumingin si Mr. Han sa sahig. Parang hindi makapagsalita. Pero ang sumunod na sinabi niya ay mas nagpapataas ng balahibo. Because she thinks every girl in the 3rd floor is the one who took her life. Gabi, tahimik ang buong building. Pero hindi tahimik ang hallway. May sumusubok magbukas ng pinto. Pinto ni Mira. She froze. Hawak ang kumot. Hawak ang hininga. Open the door. Maingay. Basag ang boses. Hindi ako makapasok. Narinig niya ang paghila ng kuko sa kahoy. Hanggang sa may tumulo sa ilalim ng pintuan. Pula, malapot, tugo. Dahan-dahang umakyat ang likido sa sahig, papalapit sa kama niya. At habang nakatitig siya, biglang 3 slow knocks. At may marahang boses na bumulong. Mira. Nagmadaling kinuha ni Mira ang phone at nag-video sa peephole. Sa una, wala. Pero nang tamaan ulit ng kidlat, nakita niya sa kamera. Isang babae, basag ang liig. May malaking ngiti ang bibig, naka-white dress. Pero ang pinakakakilabot, hindi gumagalaw ang katawan. Pero ang mukha nito, dahan-dahang lumilingon sa mismong kamera ni Mira at ngumiti at may pinulong. Ikaw naman. Kinabukasan, ibinigay ni Mr. Han kay Mira ang isang lumang folder na tinago niya sa drawer. Kim Yeon-soo, missing student, room 308. 2003 pa ito, exchange student na nawala sa hallway. Hindi suicide, pero walang nakitang katawan. Sabi ng mga nakakita noon, huli siyang nakita sa shadowed spot. May humila sa kanya, pababa, sa dilim. Doon nagsimulang hindi kayang abutin ng ilaw ang party ng hallway na yon. 3:11 a.m. Nagising si Mira, pero hindi dahil sa ingay, kundi dahil may humahawak sa paa niya. Paa ng babae, malamig, basa. Pagkiling niya, wala naman sa kama. Pero sa salamin, nakikita niya. Nasa likod niya si Yeon-soo. Nakatayo, hindi gumagalaw, nakangisi, at dahan-dahang lumalapit sa tenga ni Mira sa reflection. Hindi ka alis. Pumutok ang ilaw, sumigaw si Mira, at nang imulat niya ang mata niya, nasa hallway na siya. Pero hindi normal. Dilaw ang ilaw, basang-basa ang sahig, may mga bakas ng kamay sa dingding, at ang shadowed spot lumawak. Habang lumalakad si Mira, sinusubukan niyang hanapin ang hagdan. Pero habang naglalakad siya, naririnig niya, kasama ka na namin, room 308, forever. May mga kamay na lumalabas mula sa sahig, humihila, humahawak. Tumakbo siya, pero ang ilaw, isa-isang namamatay. Nakatingin siya sa dulo, at nandun si Yeon-soo. Pero hindi nakatayo, nakabaluktot, patagilid, parang bali ang buto,
at gumagapang, mabilis, tumatalon, parang hindi tao. Tumakbo si Mira, pero nang lumingon, nasa harap niya agad si Yunju. Dikit na dikit ang mukha. Last ka na. At sinakmal siya ng dilim. Kinabukasan, sabi ng caretaker, another student missing. Room 308 again. Lumabas siya sa office na lang CCTV footage. Huling clip, si Mira. Nakatayo sa mismong shadowed spot. Hindi gumagalaw. Nakatilt ang ulo. Basang-basa ang buhok. At nakangiti na parang hindi tao. Sa ilalim ng frame, may bagong label. Mira Kang, Missing Student, 2025. Mula noon, may naririnig na naman na tunog tuwing 3:11 a.m. sa room 308.